Grade 6, Araling Panlipunan, First Summative Test for Term 1. Number 1. Kailan itinatag ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK? A. Hunyo 12, 1898. B. Hulyo 7, 1892. C. Agosto 23, 1896. D. Marso 22, 1897. Ang tamang sagot ay letter B, Hulyo 7, 1892. Number 2. Ano ang pangunahing dahilan ng pagkakatatag ng katipunan? A. Upang humingi ng reforma lamang sa Espanya. B. Upang magkaroon ng lihim na samahang magtataguyod ng kalayaan. C. Upang suportahan ng mga praile. D. Upang palitan ang paaralan ng mga Espanyol. Ang tamang sagot ay letter B, upang magkaroon ng lihim na samahang magtataguyod ng kalayaan. Number 3. Sino ang tinaguriang supremo ng katipunan? A. Jose Rizal. B. Emilio Aguinaldo. C. Andres Bonifacio. D. Marcelo H. del Pilar. Ang tamang sagot ay letter C, Andres Bonifacio. Number 4. Alin sa sumusunod ang layuning politikal ng katipunan? A. Pagtuturo ng kagandahang asal. B. Pagtulong sa kapwa sa panahon ng pangangailangan. C. Pagkamit ng kalayaan mula sa Espanya. D. Pagpapalaganap ng wikang Espanyol. Ang tamang sagot ay letter C. Pagkamit ng kalayaan mula sa Espanya. Number 5. Ano ang tawag sa lihim na paraan ng pagkuha ng kasapi kung saan ang bawat kasapi ay nakakakilala lamang ng iilang kapwa kasapi? A. Sistemang tatsulok. B. Kumbensyon. C. Halalan. D. Kataas-taasang sanggunian. Ang tamang sagot ay letter A. Sistemang tatsulok. Number 6. Ano ang ginamit sa seremonya ng pagsumpa ng mga kasapi ng katipunan bilang tanda ng katapatan? A. Sedula. B. Sanduguan. C. Balota. D. Corona. Ang tamang sagot ay letter B, sanduguan. Number 7. Ano ang tawag sa pinakamataas na pamunuan ng katipunan? A. Sangguniang bayan. B. Sangguniang balangay. C. Kataas-taasang sanggunian. D. Kumbensyon ng Tejeros. Ang tamang sagot ay letter C, kataas-taasang sanggunian. Number 8. Ano ang hudyat ng pagsisimula ng himagsikang Pilipino? A. Pagpunit ng sedula sa Pugad Lawin. B. Pagkakatatag ng La Liga Filipina. C. Paglagta sa kasunduan sa Biak na Bato. D. Pagbubukas ng Maynila sa Kalakalan. Ang tamang sagot ay letter A. Pagpunit ng sedula sa Pugad Lawin. Number 9. Bakit pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula? A. Upang ipakita ang pagtangi sa kapangyarihan ng Espanya. B. Upang makakuha ng bagong dokumento. C. Upang mapasaya ang mga sundalong Espanyol. D. Upang maging kasapi ng pamahalaan. Ang tamang sagot ay letter A. Upang ipakita ang pagtanggi ng kapangyarihan ng Espanya. Number 10. Saang lalawigan naganap ang maraming mahahalagang labanan noong simula ng himagsikan, kabilang ang Binakayan, Zapote Bridge at Pasong Santol? A. Cavite. B. Cebu. C. Ilocos Norte. D. Pampanga. Ang tamang sagot ay letter A. Cavite. Number 11. Ano ang kahalagahan ng labanan sa Binakayan? A. Naging dahilan ito ng pagsuko ng lahat ng Pilipino. B. Nagbigay ito ng malaking tagumpay at lakas ng loob sa mga revolusyonaryo. C. Dito itinatag ang katipunan. D. Dito isinulat ang kartilya ng katipunan. Ang tamang sagot ay letter B. Nagbigay ito ng malaking tagumpay at lakas ng loob sa mga revolusyonaryo. Number 12. Sino ang pinunong Pilipino na naging kilala sa tagumpay sa Cavite, lalo na sa labanan sa Binakayan?
A. Emilio Aguinaldo, B. Apolinario Mabini, C. Diego Silang, D. Graciano Lopez Haina. Ang tamang sagot ay letter A. Emilio Aguinaldo. Number 13. Anong tulay ang naging sentro ng matinding labanan sa Cavite noong Pebrero 1897? A. San Juan Bridge, B. Jones Bridge, C. Zapote Bridge, D. Ayala Bridge. Ang tamang sagot ay letter C. Zapote Bridge. Number 14. Sino ang kapatid ni Emilio Aguinaldo na namatay sa labanan sa Pasong Suntantol? A. Baldomero Aguinaldo, C. Crispulo Aguinaldo, C. Mariano Alveros, D. Pio del Pilar. Ang tamang sagot ay letter B. Crispulo Aguinaldo. Number 15. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? A. Kumbensyon sa Tejeros, Pugadlawin, Binakayan, B. Pugadlawin, Binakayan, Zapote Bridge, C. Zapote Bridge, Katipunan, Pugadlawin, D. Binakayan, Pugadlawin, Tejeros. Ang tamang sagot ay letter B. Pugadlawin, Binakayan, at Zapote Bridge. Number 16. Ano ang dalawang paksyon ng Katipunan sa Cavite? A. Magdiwang at Magdalo, B. Propaganda at Laliga, C. Sakdal at Hukbalahap, D. Kilusang Mayo, Uno at KKK. Ang tamang sagot ay letter A. Magdiwang at Magdalo. Number 17. Sino ang pinuno ng paksyong Magdiwang? A. Mariano Alvarez, B. Emilio Aguinaldo, C. Jose Rizal, D. Antonio Luna. Ang tamang sagot ay letter A. Mariano Alvarez. Number 18. Ano ang pangunahing dahilan ng hidwaan ng Magdalo at Magdiwang? A. Hindi pagkakasundo sa pamumuno at pamahalaang revolusyonaryo, B. Pagkakaiba ng relihiyon ng mga kasapi, C. Pag-aagawan ng kalakalan sa Maynila, D. Pagtutol sa paggamit ng wikang Filipino. Ang tamang sagot ay letter A. Hindi pagkakasundo sa pamumuno at pamahalaang revolusyonaryo. Number 19. Sino ang nahalal na pangulo sa kumbensyon sa Tejeros? A. Andres Bonifacio, B. Emilio Aguinaldo, C. Mariano Alvarez, D. Crispulo Aguinaldo. Ang tamang sagot ay letter B. Emilio Aguinaldo. For the last number, number 20, ano ang tawag sa dokumentong isinulat ni Bonifacio na nagpapawalang bisa sa resulta ng halalan sa Tejeros? A. Acta de Tejeros, B. Kartilya ng Katipunan, C. Pacto de Sangre, D. La Solidaridad. Ang tamang sagot ay letter A. Acta de Tejeros.